Hello, hello. Amen, amen. Narinig po ba? Papuri po muna sa Diyos at isang pagpapala ang nabigyan ako ng pribileyo na magkaroon ng review natin sa araw na ito. So, pinag-aralan natin nung nakaraan, yung lesson 15, the figurative mountain, rock, and idol. At ang topic po natin yun ay tungkol sa mountain o yung bundok. Nung nire-review ko po ito, mas lalo ko pong naunawaan ang kahulugan ng lesson na ito. Yung patungkol sa bundok. Nung una parang naguguluhan ako, pero nung nire-review ko siya ngayon, nakita ko na ang kahalagahan nito. So basahin po natin yung main reference natin sa Matthew 24 verse 15 to 16. Matthew 24 verse 15 to 16, kapag nakita ninyo na nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam at kalapastanan na tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. So, pinabasa ko po ito sa kaibigan ko at iba po ang pagkakaintindi niya. Siguro po dahil sa iba yung kanyang tinuro sa kanya, kaya iba yung pagkaintindi niya. Kaya napakahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na makasunod o makaintindi ng talinghaga, dahil yung pong talinghaga na yun po yung sabi sa atin na makapagliligtas sa atin kapag nalaman natin yung talinghaga na yun. Yun yung tagubilin sa atin na katulad sa batayang talata natin na yung mga kahulugan dito yung bundok, paano natin malalaman ang spiritual na kahulugan. So alamin muna natin yung physical na kahulugan ng bundok. Siyempre yung mga puno, maraming hayop, dahon, may mga damo, may ilog, may spring, hindi po ba? May mga baging, vines. So doon pa lang na sa napag-aralan natin sa mga nakakaraan, ang kahulugan ng mga sinabi ko, mga birds, leaves, high-rise, land. Di po ba? Pag pinagsama-sama yung natutunan natin doon, may isip natin na hindi pala bundok na physical ang tinutukoy dito, kundi isang spiritual na bundok. So, nandun yung mga pastor, di po ba? Yung mga evangelist, yung mga mananampalataya, may mga makasalanan. So, yun po yung meaning sa atin ng bundok. Kaya't napakahalaga na malaman natin ito na itinagong talinghaga, at nagpapasalamat tayo at mayroong isang nagtagumpay na sa atin binibigay itong kahulugan na to. Base dito, basahin natin yung ano ba yung bundok na pupuntahan natin. Sabi nga rito, kapag nakita natin na nagaganap na yung kalapastanganan sa pangalan ng Diyos, tumakbo o pumunta raw tayo sa bundok. So, paano natin malalaman kung saan tayong bundok pupunta? Ano bang bundok yun? Sabi, napakaraming bundok, di ba? So, kung spiritual man, napakaraming, sabi nga natin sa teksto natin, yung congregation, yun yung true meaning ng figurative meaning ng mountain o yung church o samahan ng mga mananampalataya. So paano natin mahanap yung bundok na sinasabi rito? Napakaraming bundok. Anong klaseng bundok? So may binanggit sa Joel 3 verse 8 at babasahin ko. At mangyayari sa araw na iyon na ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak, at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat ng batis sa Judea ay aagusan ng tubig, at ang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon. So yun naman pala, napakadali na malaman natin yung pupuntahan nating bundok, alamin natin. Kapag ang bundok pala ay tutuluan ng matamis na alak, alam natin na yung alak sa spiritual meaning natin is word by Jesus Christ, di po ba? Tapos ang sabi pa rito, ang burol ay aagusan ng gatas. So, alam din natin na yung gatas, bagamat di sa atin na ituro, pero teachings for new believers, di po ba? Tapos ang sabi pa, ang aagusan ng tubig. So alam naman natin ng tubig, the word, di ba? Word of life. Tapos ang sa bandang huli, sabi ni Joel,
Ang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon. So yung tubig pala o yung bukal pala ay manggagaling sa bahay ng Panginoon, which is nasa bundok na yon. So base dito pa lang malalaman na natin kung saang bundok ba yung binabanggit na to. Katulad din ng binanggit doon sa Isaiah 2 verse chapter 2 verses 2 to 3, basahin natin. At mangyayari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatag sa taluktok ng bundok at magiging mataas na burol at lahat ng bansa ay magsisipa roon. At maraming bayan ang magsisiyaon at magsasabi, halikayo, at kayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob at tuturuan tayo ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So ibig sabihin pala, dapat yung bundok na pupuntahan natin, ituturuan tayo sa tamang landas, sa tamang aral ng Panginoon. Pero wag tayong maliligaw dahil napakaraming bundok na sinasabi. Tulad meron tayong 3 uri ng bundok. Yun nga yung sabi niya sa araw na yaon, ibig sabihin yung second coming, yung pangyayari na yon, bago mangyari yon, meron mga palatandaan na sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 3. Sabi niya magkakaroon doon ng betrayal, destruction at salvation. So baka magulat tayo na baka akala natin yung bundok na yon ay salvation pala. Yung pala bundok pala ng betrayal. So paano natin malalaman yon? Katulad sa Hosea 6 verse 7 na si Adan nagbetray. Hindi po ba? So sabi nga doon sa Israel sinakop na ng bundok. Magbabasa rin natin yun sa Ezekiel 36 verse 1 to 4. So yun yung tinatawag nating bundok ng betrayal. Sa Revelation naman, sa second coming, sa Revelation 13 verse 6, nakita natin yung paglapastangan ng dragon, yung 7 ulo ng dragon na pumasok mula doon sa dakong banal at nilapastangan ng pangalan ng Diyos. So yun yung lumalabas sa atin na bundok ng destruction. Kaya nga sinakop daw, sabi yung mataas na bundok sinakop na. So sa Revelation 8 verse 8 naman, dahil sa sinakop na nagalit ang Diyos, anong ginawa doon sa bundok na yon? Sinunog po. Sinunog. Sino po nagsunog? Basahin po natin sa Jeremiah 51 verse 25. Ang sabi po, narito, ako'y laban sa iyo o mapaghamak na bundok, sabi ng Panginoon. Gumigiba sa buong lupa, iuunat ang aking kamay sa iyo, pagugulungin kita mula sa malaking bato at gagawin kitang bundok na sunog. So, ibig sabihin pala, kapag napasok natin yung bundok na yon, susunugin tayo. Kaya ingatan po natin yung sarili natin sa paghahanap ng bundok, para sa akin, pag sinabing bundok, yun yung pong sabi nga kanina, samahan o church, hanapin po natin yung tamang church natin para hindi tayo maligaw. So bakit nga ba sinunog? Ano nga ba ang naging dahilan nun? Sa verse 7, sabi dun nakainom ng alak na nakalalasing na lumasing sa buong sa lahat ng bansa naulol. Ibig sabihin nawalan sa katinuan. So ingat po tayo, ingat. Yan din po ang sabi sa Revelation 17 verse 9 to 10 na yung merong nakaupo doon, tutukoy po ron na may nakaupong babae at which is yung babae na yun na yung Babylonia na lumalasing sa lahat ng mga hari, yung 7 hari na binabanggit dito. Meron pa nga binanggit doon na 5 bumagsak na, yung isa naghahari pa, yung isa parating pa lang. So yun po. So kaya iwasan po natin yun. So saan bang bundok tayo pumunta? Ano ba talaga yung bundok na yun? Sa dami ng bundok. May binabanggit din sa awit 132 verse 13 to 14 na pinili ng Diyos ang bundok ng Sion. So, ano ba yung bundok ng Sion na yun? Bakit ba yun ang pinili? So, nasa awit 132 verse 13 to 14, pinili niya yun upang tahanan o panghabang panahong tahanan. So kaya pala pag may nagtanong sa akin saan daw ang Diyos, pwede mo sabihin nasa bundok. So isipin nun,
literal na bundok, baka pagtawanan kayo. Di po ba? So, iba pala ang ibig sabihin nun, yung bundok na yun, yung sinasabi natin sa Joel. So, yun po yun. So, bakit ba inuutos ba sa atin yun? May inuutos sa atin sa Isaiah 60 verse 1 na arise, shine, and the glory of God will risen upon you. So, kailangan pala tayong bumangon, tumayo, dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin. Bakit? Dahil sa verse 14, yung mga umaapi, mga umaapi sa atin, yung muyurak sa pangalan ng Panginoon, ay luluhod sa paanan ng Diyos. At doon sa bundok ng Shot, tatawaging Holy One of Israel. Ito yung tinatawag nating bundok ng salvation. So dito magkakaroon na tayo ng kaligtasan. Ang sabi sa Jeremiah 13:3, 3 verse 14 to 15, kayo'y manumbalik na mga tumalikod sa akin at dadalhin ko kayo sa Sion. Dahil yung bundok ng Sion, nandun po yung sinasabi sa Revelation 14 verse 1, yung 144,000 na tinatakan. Di po ba? At hindi lang yon, pati yung mga taong mga nakaputi na hindi mabilang na nakaputi. Sa Revelation 15 verse 2, dito ay matatagpuan natin yung bundok ng kaluwalhatian. Bakit? Dahil ang santuaryo ng patutuo ng langit ay nabuksan na. Dahil sa pagtatagumpay na ito sa Isaiah 25, ang bundok na ito ay gagawa ng Panginoon ng mga hukbo at magkakaroon ng kapistahan. Dito ay wala ng luha at wala ng kamatayan. So pag nakita pala natin yung bundok na yon, wala ng luha. So magiging panatag na po tayo. Katulad din ng nasa awit 133, ang hamog na tumutulo sa bundok ng Sion ay doon ay pinararating ng Panginoon ang pagpapala at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, pagsikapan po nating hanapin ang bundok na ito, at ang bundok na ito ay magbibigay sa atin ng matamis na alak, ng tubig, ng gatas. Ito ang tahanan ng Diyos na nagtuturo sa atin ng kaligtasan tungo sa maayos at matuwid na landas tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you po.